Sa ganitong sitwasyon, kunwari hindi pa nagde-decide si BBM na tumuloy sa kanyang biyahe sa Canada, ah, ano ba yung puwede niyong ibulong sa kanya? Kumbaga, "Boss, tuloy mo lang 'yan, okey lang kami rito." Or dapat ba, "Boss, seryoso 'tong ano, threat na, huwag muna kayong umalis." Or 'pag ginawa naman niya 'yun, that would acknowledge the threat and might embolden those behind the threat. What do you think? Well, defining moment sa kanya 'to, 'no? Ang option lang niya ay to maintain the course. Maintain the course dun sa sinimulan niya na mahiya ka naman campaign. Na ang laki pa nga ng kulang. Tapos yung pinromisa mong makukulong this week, hindi mo ipapakulong, no? Papunta ka ng impeachment sa Lunes, papunta ka ng SONA in 3 weeks, no? Wala ka lang ipapakitang muka, no? Kaya hindi pa nagsisimula yung impeachment, patay na ang impeachment kung bibigay siya rito. Kaya ang daming at stake dito. Ang daming at stake. No? Siyempre, Sen sa yun dulo, survival. Pero impeachment, State of the Nation, 2028, lalo na negative na yung approval rating. Tapos magpapakita ka pa ng weakness, magpapakita ka pa na ikaw ay hawak sa leeg ng isang religious group, na ikaw ay umaatras. I cannot imagine yung prospect para sa kanya kung siya ay aatras sa issue na ito. Pero Sen, yung the fact na tumuloy siya dun sa biyahe sa Canada, is that a good thing or better na kinancel niya? Although hindi ganun kadali i-cancel yung mga ganyan, no? Pati hindi yung preparation for it. Yeah, based on imperfect choices, dapat siyang tumuloy. It's a state visit eh. Una yata niyang state visit yan sa Canada. No? At and that marami also siyang sends a message. inaasahan na investors. Oo nga, tsaka that also sends a message not only to Canada, pero dito sa mga gusto mong pabagsak sa gobyerno niya. Yes, at saka other investors, other countries, we're still in control. Diba? Kung hindi siya tumuloy, ang message is, we are in danger. Oo. No? At dahil tumuloy siya, sinasabi niya, we are under control and we are not threatened. Especially by this strong religious group. Kahit mismong ate niya, umakyat na naman sa entablado at sinabi, gobyernong bangag. Iba rin to si Senator Amy. By the way, sa mga viewers, hindi porke dinidiscuss namin itong mga bumabalik kay BBM, pinagtatanggol namin. Wala kaming pakialam doon, ha? At least I can speak for myself and I think you share the same sentiment. Diba? Wala kang pakialam doon. Ang sa amin naman ngayon ay kung magkakaroon ng pagbabago, gawin natin within the constitutional framework. Within the constitutional system. Dahil the alternative is very, very dangerous and very, very unpredictable kung lalabas tayo dyan at this point. Unless, mismo yung gobyerno ang, halimbawa, lumabas sa constitutional order. Unless ang gobyerno mismo ang magdeklara ng martial law. Then, we will look at them as a bigger threat. Yes. How about yung nakikita ko pinapropose ng iba, yung idea ng state of emergency? Parang ginawa ni Gloria before. Sa inyo? Di ba kayo yun? Delikado yun. Dahil Pandora's box na yan eh. Pandora's box na yan. Ang state of emergency is one step towards suspension of the writ of habeas corpus and a declaration of martial law. So delikado na yung prospect na yan. Baka tumuloy-tuloy na yan. Baka maging irreversible na pag sinimulan mo yung state of emergency. At ano yan, mas madaling gamitin propaganda yan laban sa Marcos. Imagine niyo, no? Marcos state of emergency. Marcos diktador. Nakaukit na yun sa kasaysayan eh. Mas magkakaroon ng fuel yan eh. Tsaka a state of emergency, you have to rely on the security forces more than at any other time. At syempre, yung security forces na may hawak ng armas, iba rin yung ethos niyan. No? Iba yung ethos niyan. Iba yung kanyang inclination. No? Kaya, that is a very tempting prospect dun sa mga authoritarian elements within our society na hindi ganun kakonte. It is a very tempting prospect para sa mga mismong membro ng ating lipunan na ang tingin, ang gulo-gulo na.
kailangan na ng kamay na bakal, no? Hindi na malinaw, no? Kung saan pupunta ang bansa. Baka mas maganda pa na mag-explore tayo ng other political system, etc., etc. Kaya hindi lang yan doon sa mga leaders na may inclination towards authoritarianism and dictatorship, na hindi sila ganun kakonte. Kundi mismo yung section ng populasyon na desperate na, isipin nila, ito na lang ang pag-asa. Delikado yon. No? Don't forget, noong 2020, December, ang approval rating ni Digong is more than 93%. No? At the height of Tokhang. So, hindi lang ito usapin ng pambubudol. For some people, it could be a sign of desperation. Medyo, kumusta na ba yung mga grupo nagsusulong ng RevGovSen? Kasi I suppose this is an opening as well for them. Yes. Baka ang tingin nila, they don't have a critical mass to push for revolutionary government or a civilian military junta. So, hindi ako magugulat kung makikipag-tactical alliance sila dito sa religious group na ito. No? Or forces represented by the likes of Mike Defensor and Paulo Duterte. Diba? Nung Sunday rally, nandun yung dalawa. At hindi sila hindi sila itinaboy. No? So, hindi ako magugulat sa isang possible tactical alliances na a common enemy, no? Tingin nila a more dangerous enemy, magsama-sama muna tayo. Hindi yun out of the table. Si Senator Amy Marcos, she's looking even more desperate. No? Pinanood ko yung kanyang speech kanina, yung bahagi nun. Desperado yung dating. And ito yung nakita ko. Sino? Hindi mo nakita ang desperate? Si Ambassador? No? Si Alan Bitter Cayetano. Diba? Talagang kung ano-ano nang hinuhugot niya. Oo. At least yung live selling nangyaring na sa entablado. Diba? Hindi na sa opisina, hindi na sa Facebook. Pero talagang nag-converge yung mga yung mga kanya-kanyang political na interest, 'di ba? Pero maganda naman dito kay Alan Bitter Cayetano, ano siya, yung para bang how would you describe yung niya? Yung panagsalita siya yung laging parang targeted vagueness. Hindi niya dinediretso na anti-Marcos ako, pro Duterte ako. You really have to understand and know his background. Oo. Siya kasi pure narcissist siya. Lahat ito ay tactical. Lahat ito ay depende sa aking ganansya. No? Wala siyang sense of higher purpose, wala rin siyang sense of loyalties. Even with Sara, kahit at this point kakampi niya, alam ni Sara, hindi ito mapagkakatiwalaan. Ang loyalty lang nito ay sa kanyang sarili. So, hindi siya dependable ally. Hindi siya dependable ally. Yan yung tao na kung tingin niya, yung interest niya ay hindi na favorable, no? Dun sa present alliance, iiwanan ka niyan overnight o sasaksakin ka sa likod at saka sa tagiliran. Tsaka isa pa mga colorful moments sa rally na yun sa EDSA People Power Monument, yung din yun, di ba? Nakita natin si Congressman Libiste, yung anak ni Loren. Di ba? Pina-fire up yung crowd eh. Di ba? Para meron silang chinachant eh. Hindi ba nila na-realize na yung congressman, yung batang nasa harap nila, hindi nag-deliver sa kanya ipinangako despite multi-billion contracts sa Department of Energy. Nasaan na po ba yung solar projects ninyo? Kaya lahat ito nagko-converge eh. Lahat na may kaso, corporate, political, plunder, di ba? Lahat nagko-converge sila eh. No? Halos isang grupo lang sila lahat eh. No? Lahat ng mga manyak, lahat ng mga serial mass murderers, lahat ng mga corrupt, lahat ng mga taksil, no, pro-China, no? Parang nasa isang kabal sila eh. Yung
halos halos talagang birds of the same feather talaga eh, no? Yung mga oportunista. Actually, parang ano nga eh, parang naging cottage industry na yan sa ilang mga oportunista. Hindi pong Oo, susulpot, magpapapreskon, maghahanap ng mga witness, 'di ba? Babanat, 'di ba? di ba? Parang naging ano na, yung napakadisimulado na ng galawan. Oo, parang they deserve each other, di ba? Yeah. SMNI, PGMN, no, Bing Guanzon, Topacio, Panelo, di ba? Parang meron ka ba bang hahanapin pa kung nandiyan ka sa grupo na yan?